Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay dos. Hindi ko na makakuan. Dali lang Ados ng, at least na tayo. At least na ng Agosto. 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:43 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko pong mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol po dito kay Pulong Duterte ay nagsalita siya o kinontra niya yung panawagan ni Gilbert Chodoro ng Ministry of National Defense. Kasi ang sabi ni Gibo ay mag-resign na yung mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno na kumakampi sa China. Yun ang sabi niya, mag-resign na lang kayo. Ngayon, sinagot naman ni Pulong Duterte, kinontra niya, ay ang sabi niya, hindi trabaho yan ng National Defense. Hindi trabaho. At bakit daw dinidemonize ni Gibo Chodoro ang China? Yun hindi ba? Yan po ang title ko ngayon. Pero ngayong umaga ay ang daming magagandang balita ngayon. Pero kagabi 9:30 wala pa ng gabi. Kaya ito na muna ang topic ko ngayon. Kasi kagabi alas 10 wala pa akong makita sa sa impeachment trial number 11. Day number 11 ay matutulog na ako ng mga 10:30. Kaya ito na lang muna mga kababayan, mga minamahal. Ang title ko po ay Pulong Duterte kinontra ang panawagan ni Gibo Chodoro. Ang sabi kasi ni Gibo, mag-resign na ang mga taong gobyerno na kumakampi sa China. Ang sabi naman ni Pulong, iyan ay hindi trabaho ni Gibo. As Defense Minister, he demonized China. Bakit daw dinidemonize ang China? Ay ang dami namang claimant dyan sa West Philippine Sea. Maraming nag-claim. Yan po ang sabi niya. Ngayon ay nagbabasa rin po ako ng mga comments at ako nagko-comments din ako doon sa YouTube. Nagla-like ako. Pero ngayon bihira na ako mag-subscribe din kasi nga ang dami ko nang sinuscribe Kaya nililimit ko na lang ang sabi ng iba, natumbok ni Gibo kaya pumiyok. Natumbok. Ang sabi ng iba, nasaktan kaya pumiyok. Nasaktan sobrang sakit siguro, hindi ba? Kaya pumiyok nagsalita si Pulong Duterte. Nasaktan yan, sabi nila. Ay totoo nga siguro, hindi ba? Ngayon ang masasabi ko dyan ay wala sa hulog ito si Pulong. Pero nga ay hindi natin alam ano ang koneksyon niya sa China o mga galing ng China na mga drug lord. Hindi natin alam yung lalim at saka yung lawak. Kaya ganyan. Magtataka na lang tayo, bakit ganun ang sinabi niya? Alam natin na nasaktan siya siguro o natumbok siya, pero yung lalim ng samahan nila Opo. At kaya sa biglang tingin po ay pumapanig siya sa China. Yan po nangyayari dyan. Mas kinakampihan niya ang China kasi nga bakit daw
ginagawang demonyo ang China. Adi pumapanig siya, hindi ba? Ay samantalang siya ay Pilipino. Ayan po hindi ba? Pilipino ka, tapos papanig ka sa China na kinukuha na yung 90% ng teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Kinukuha nila. Ay bakit papanig ka dyan sa China? Ay yun na nga. Yung lawak at saka lalim ng pinagsamahan nila ng China o yung mga drug lord ng China, hindi natin alam. Sila lang ang nakakaalam yan. Kaya ay huwag na tayong magtaka kung bakit siya ay papanig sa China. Ayan po Ngayon, pero yan po ay mali. Mali po yan. Mali. At aywan ko sino ang nagsabi kung si ang alam ko nagsabi si si Andres Bonifacio. Hindi ko alam pero baka si Balagtas o si Jose Rizal aling pag-ibig pa, sabi niya, ang hihigit kaya sa pag-ibig sa sariling lupa o sa sariling bansa. Wala na nga, wala. Sabi ni Andres Bonifacio, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya. Yan po Ngayon ay hindi naman tinatanggal yun Ngayon kung mali yun, dapat yun ay tanggalin o mayroon nang mag-o-object na ay sir, mali yang sinabi ni mali yang sinabi ni Katipunero ni Andres Bonifacio. Ay hanggang ngayon hindi naman nila tinatanggal yun. Kaya totoo yun. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pag-ibig sa sariling lupa o sariling bansa. Wala na nga, wala. Sabi niya. Ay ngayon, tanungin natin si Pulong, naintindihan ba niya yung ginagawa niya? Bakit kumakampisa siya ng China? Bakit? Ay sa bagay nga ay babalik na naman tayo dun sa hindi natin alam ang lawak at saka lalim ng pagkakaibigan nila ng China at particularly dun sa mga drug lord. Di ba? At mayroon pang issue noon na siya ay member ng yung triad. Hindi ba? Ay bahala na sa dyan, magpaliwanag. Basta ako, kung ano yung nababasa ko, ayun lang ang na malamang naman sa tansya ko, hindi ko sasabihin kung hindi ako pumapayag. Pumapayag ako malamang nga malamang na mas naniniwala ako na member talaga siya ng triad na nanggaling ng China. Ayan po, kaya kinakampihan niya yan. Ay ito na po ang isishare ko po sa inyo na Bible verse Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Proverbs 14 verse 34. Righteousness exalts a nation. Kailangan lahat ng gagawin natin ay righteous kung gusto nating umasinso ang ating bansa. Ayan po ang ibig sabihin niyan. Huwag tayong manlalamang, huwag tayong yung papanig sa ibang bansa. Kasi nga ito ang bansa na ibinigay sa atin Kaya protektahan natin yan. O kaya ay mahalin natin o alagaan natin, i-cherish natin, hindi ba? Yun po, righteousness exalts a nation. But sin, kasi yung kasalanan, yan po ang nagpapabagsak sa isang tao o sa isang bansa. Yan po. Reproach means ito parang pagbabayaran mo Yung kasalanan mo, pagbabayaran mo kahit na sinong tao yan ay kung marami na, hindi ba? Ay konektado na ang bansa, ay yung bansa din maghihirap. Katulad yung mga judges natin ngayon, pinalaya nila yung si Bong Revilla, pinalaya nila ay kung tama ba yan o hindi,
ay apektado po ang buong bansa niyan. Apektado po yan. Maari yung ibang politiko natin ay sige, magnakaw na tayo dahil pwede palang makalaya. Ganun po yan eh. Yun ang isa sa nakikita ko. Wala palang kwenta ang batas natin eh. Ay magnakaw na tayo lahat. Ganun po eh. At babagsak ang bansa kasi nga puro mahirap na ang tao o kaya wala nang makain ang tao o wala nang blessing na nanggagaling sa Panginoon kasi nga nakikita ng Panginoon po yan Righteousness exalts a nation. Ano ang paraan para maging great o maging makapangyarihan ang isang bansa? Lahat ng tao gumawa ng righteousness kasi yun ang gusto ng Diyos. Hindi ba? Ay kung ang mga tao gumagawa ng kalukuhan, ganyan kay pulong, ay mas ididipinsa pa niya yung China. Bakit daw dinidemonize ang China? Hindi po dinidemonize yan. Ang masasabi ko dyan, bilang isang Pilipino, inuobserbahan ko, yung ginagawa ng China, mali yan. Bakit yung mga mangingisda natin ay hindi na makapangisda sa ating karagatan? Hindi ba? Minamaltrato nila. Kinakanyon nila ng water cannon. Sinasagasaan nila yung Philippine Navy natin, naputulan ng kamay, ng daliri. Hindi ba? Daliri, naputol. Ay kasi nga malakas sila o makapangyarihan sila. Pero hindi tama yan yung ginagawa ng China. Hindi po dinidemonize yan. Ang sinasabi lang ay hindi tama yung ginagawa. Kasi kung lahat ng bansa ay ganyan, ay di wala nang kaayusan. Hindi ba? Gira na. Kung yung gusto ng China ay i-impose niya sa lahat ng bansa, ay magugulo ang bansa. Dapat may mga teritoryo yan. Hanggang dyan ka lang. Ay ako po ay taga Sambales. Ako ay yung Baho de Masinloc ay inukupan na nila yan hindi na makapasok yung mga mangingisda natin. Inukupan na nila Trabaho ba yan ng mabuting tao? Hindi Kasi nga, saan kukuha ng pagkain ang mga Pilipino? Ay pasok yan sa EEC ng Pilipinas. Kaya dapat yan ay tayo ang mga natural resources dyan, pati isda, tayo ang dapat unang makinabang dyan. Pwede silang mangisda siguro kung naliligaw lang sila. Pero yung gagawin nilang sasakupin nila, evil po yan. Evil. Kaya yun ang nakikita ng tao. Kaya huwag magagalit ito si Pulong kung sinasabi lang ng mga tao ang damdamin nila. At yun nga, sinabi ni Gilbert Teodoro na yung mga taong gobyerno ay kasama na po yung mga congressman, mag-resign na lang kung kumakampi sa China. Ay nasaktan siguro, hindi ba? Hindi niya kayang tiisin, kaya nagsalita. Ayan po, nagsalita si Pulong, sinagutan niya. Hindi raw trabaho yan ng National Defense, hindi. At saka bakit daw dinidemonize? Hindi po dinidemonize, sinasabi lang yung mga damdamin ng tao. Ganun po yan. Ngayon, kung sa palagay ng tao ay demon yan o trabaho ng evil yan, yung ganyan, ay wala kang magagawa Kasi damdamin nila yun para sa iyo ay dinidemonize. Ay para sa mga Pilipino naman ay sinasabi lang yung damdamin nila na ay ikaw na ang nag-label, hindi ba? Ako hindi ko nililabel na demonyo ang kwan. Ay siya na nag-label Hindi ba? Dinidemonize daw Ay oo nga. Ay kasi nga mali yung ginagawa para mapakinggan ang paliwanag. Ako hindi ko tinatawag sana na demonyo.
Pero yung gawa talaga ay mali o hindi sang-ayon sa kaayusan. O, ay iyon ang sagutin niya. Yung bang ginagawa ng China ay pabor ba ang kanyan international community o ang UN? O, hindi pa pabor yan kasi nga bawat bansa mayroon silang kanyan yung EEC na pwede silang mag-harvest ng mga natural resources dyan kasama na ang isda. Hindi ba? Bakit ginawa yan? Ay para maiwasan po ang gulo. Para maiwasan ang kanyunan. Kasi noong unang panahon po, kung saan umaabot yung bala ng kanyon mo, yun ang teritoryo mo. Ay lumalakas ang kanyon At ngayon may mga missile na. Hindi ba? Hindi na ubra yun. Ngayon, ang ginawa nila para mahinto yung kanyunan ay 200 nautical mile. Ngayon, kung malapit, hating kapatid, paghahatian yan. Kung halimbawa ang teritoryo o ang dagat lang ay nasa 100 nautical mile, paghahatian yan ng magkabilang panig. Hating kapatid, 50-50 o 50 miles doon sa kabila, 50 miles din doon sa kabila. At maraming ganyan sa Europa. Kaya nga nagawa yung EEC. Sila po ang gumawa niyan. Na ayaw naman ipatupad ng China. Ayan po. Gusto nila yung 9 dash line. At ngayon ata 11 dash line. Ay ganun po ang tao Sakim po talaga ang tao At yan po ang nililitsure ko dito. Ang tao po ay natural na sakim. At hindi maaalis yan kung hindi ka kahabagan ng Diyos. Hindi maaalis yan. Tignan mo po si Jinggoy Estrada, hindi ba? Nakakulong na yan Pangatlong kulong na ito. Una doon sa doon sa huiting ng tatay niya. Nakulong silang dalawa yan. Pangalawa, yung kay Napoles. Nakulong yan. Ay simple baka binayaran yung huwis, binayaran yung Associate Justice ng Sandigan, binabaan ang kaso. Kaya nakapag-bail at yun na nga ay dinismiss na ata. Iwan ko, wala na akong interest dyan. Pag ganyan na kasi na 10 years na 15 years, wala na yan. Pag walaan na yan kasi patay na yung mga witness. At yung iba, asinsado na. Hindi nahaharap dyan. Lalo na kung nasa US na, maganda ng trabaho, ay bakit babalik pa ng Pilipinas para mag-witness? Ayan po ang nangyayari. Hindi ba? Hindi magbabago ang tao ng sarili niya. Hindi niya kayang baguhin. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, I came to set the captive free. Ay sino ba ang captive? Ay yun nga, sinabi niya, ang mga tao kanya ay slave ng kasalanan. Ay ano itong nilalaban ni Gibo? Ay sige nga, ilaban mo nga yan na sasakupin ng China yung pinangingisdaan ng mga mangingisda natin? Anong klase kang Pilipino kung kakampihan mo yung mananakop, hindi ba? Kaya nga tama yung sabi ni Rizal Hindi ako natatakot. Sabi niya, kailanman, sabi niya, hindi ako natatakot sa mga mananakop. Natatakot ako kanya sa mga kamangmangan na mga kapwa ko Pilipino. Ayan, hindi lang kamangmangan yan kung hindi pagkampi. Aywan ko lang, yun nga kaya nga babalik ako, hindi natin alam ang lalim ng pinagsamahan ni Duterte at sa kanang China. At lalo na dyan sa mga drug lord o yung mga kontraktor, hindi ba? Baka nga yung pira niyan ay aywan ko lang kung makukuha pa nila kung nagatibusitos na sa China. Hindi ba? Baka pagkunin nila hindi na nila makuha ay nasa kwan po yan Nasa Proverbs Yung kayamanan na minadali, yung kayamanan na kinuha ng mabilisan ay hindi napapakinabangan. Ayan po.
Sa Jeremiah 18 verse 7 hanggang 10, ito po, babasahin ko po ha. Itataas ko lang po ha, dahil hindi mabasa. Jeremiah 18 verse 7 hanggang 10. At ito po ay patungkol sa paggawa ng mabuti at masama. Ay lalo na ganyan, para maintindihan ni Pulong kung gumagawa ka ng masama, ay talagang nakikita po ng Diyos yan eh. Ay pwede kang balikan, hindi ba? Pwede kang parusahan. At ang panalangin ko na lang ay dapat hindi madamay ang buong bansa. Pero nga, kung nadamay ay wala tayong magagawa, hindi ba? Kung yun ang gusto ng Panginoon, the judgment of the Lord is right, and they are righteous altogether. Kung wasakin man ang bansa o pahirapan tayo ng mahirap pa sa daga, ay wala tayong magagawa. Kasi nga may mga ganyang leader. Basahin ko na ha. At any time, I might announce that a nation or kingdom will be uprooted, torn down, and destroyed. Yan po ang sabi ng Panginoon. At anytime, sabi niya, pwede kong i-declare na itong bansa na ito o itong kingdom na ito ay wawasakin ko ito. Uprooted Bubunutin ko ito sa kanyang kingdom. O kaya, turn down at torn down. Wawasakin. Hindi ba? At saka, i-destroy. At anytime, sabi niya, pwede kong i-declare yan, sabi ng Panginoon. But, if the nation ay warn, yung aking pinagsabihan o yung pinaalalahanan, hindi ba? Pero kanya kung yung nation na aking pinaalalahanan turns from its evil, hindi ba? Nagsisi o bumalik, turn di ba? From its evil, then I will relent of the disaster. Ayan po. Hindi niya itutuloy yung disaster kung nagsisi o kinonsider yung mga evil works nila. Hindi niya itutuloy. At marami pong record na ganyan. Yung Nineveh, hindi ba? Yung Nineveh, nangaral si Jonah. Diritsahan pag magsalita si Jonah. Yung kinain ng balyena, hindi ba? At isinuka siya doon sa Nineveh. Isinuka siya eh. Paglabas niya, nangaral na siya. 30 days, sabi niya, 30 days. Pag hindi kayo magbago, gugunawin kayo. Sabi niya, magsisi na kayo kasi 30 days, gugunawin na kayo. Ay nagsisi ang mga tao. Kaya hindi ginunaw. Hindi ba? Nagsisi yung mga tao. Pati hari, nag-declare ang hari na huwag kakain ang mga tao. Pati mga hayop, hindi pinakain. Nag-ayuno nga eh. Nag-fasting. At nagsuot ng sako. Pati hari. Yung hari, inalis na yung kanyang magarang damit at nagsuot ng sako. Sige nga, magsuot ka nga ng sako kung hindi ka masusugatan. Hindi ba? Ituloy po natin then I will relent of the disaster I have planned to bring. And if at another time I announce that I will build up and establish a nation or kingdom. Bakit napasama ito? Basta ang kinukuha ko lang po dito, at anytime, sabi po ng Panginoon, pwede akong mag-declare o mag-announce na itong kingdom na ito na walang ginagawa kung hindi ay yun nga, yung gumagawa ng evil, ay pwede kong tanggalin yan o wasakin yan o uprooted. Parang halaman na bubunutin, hindi ba? Kaya nga ito si Pulong ay kumakampi sa China, ay evil po yan eh. Binigyan tayo ng mga teritoryo para ating
pakinabangan o linangin o ating i-harvest yung mga kwan dyan, ay bakit si Pulong ay kumakampisa sa China? At saka, yung ibang bansa po, hindi naman ginagawa yung ginagawa ng China. Maaring ang Vietnam nag-claim dyan, pero hindi naman sila nagwa-water cannon. O may mga lugar lang na doon lang sila. Yung malapit sa kanila siguro. O sila ang nakadiscovery. O kaya ay yung hindi natin naaabutan na. O kasi maraming pulo po dyan eh. O iyan yung ibang claimant hindi ginagawa yung ginagawa ng China. O at saka hindi ba nung nanalo tayo sa UNCLOS, doon sa arbitral ruling, nanalo tayo, ay napakasaya ng mga bansa na kalapit bansa natin. Mas masaya pa sila. Hindi ba? Pumapalakpak sila. Kasi nga, na-implement yung yung UNCLOS At sila din ay apektado. Kaya nga, they are looking into, hindi ba? Inaabangan nila. Hindi ba? Doon sa petition, doon sa UNCLOS. Tinanong yung mga ambasador ng ibang bansa, bakit naandito kayo? Ay, interesado kami. Sabi nila kung manalo kayo, kung manalo ang Pilipinas dyan, panalo na rin kami. Ay, bakit ito si Duterte, ang sabi niya is just a piece of paper? Ay, tanga, hindi ba? Napakatanga. Ay, Pilipino ka, yun ang sasabihin mo. At malamang ito si Pulong, yan na rin ang naipangaral sa kanya ng kanyang tatay. Kaya dinadala niya hanggang ngayon. Dala-dala niya. Kasi yun ang naririnig niya sa tatay niya It's just a piece of paper. Ayan po hindi ba? Ay pinaggastusan natin yan. Bumayad tayo ng abogado. Sa arbitral ruling, hindi ba? At nung nanalo tayo, ay pumalakpak ang buong daigdig. Pumalakpak yung mga karating kuwan natin, ang Vietnam, ay kasi sinasakop din sila Ay bakit ito mga Duterte ayaw nilang i-implement? Ang tawag nga dyan ay inilagay lang nila sa eskaparate. Yung decision hindi nila binuksan o hindi nila pinaliwanag o hindi nila i-disseminate sa mga tao. At ang tawag ng mga makata, yung itinago lang nila sa baol. Pero ako, ang tawag ko dyan ay inilagay lang nila sa eskaparate. Wala. Kasi ayaw nga nila Mas panig sila sa China. Hindi ba? May tawag dyan yung nga ay poetic ang pagkasabi. Hindi lang itinago kung hindi parang nalagyan na ng lumot o ng yung cobweb. Hindi nila ginalaw dapat doon ay ipinablis nila at itinuro sa mga bata na itong West Philippine Sea ay bagong pangalan ito na naimbento natin at yan ang tawag natin dyan. Kasi nga noon, pinaliwanag ko na yung ginawa ni Pinoy ay siya ang kauna-unahan na nagsalita na may West Philippine Sea. Si Noynoy Aquino. Ay ang daming kumukontra. Ay kinukontra ko naman sila. Alam nyo kako, lahat ng salita nag-umpisa sa kaisipan. Ay naisipan ng tao siguro. Kinausap si Pinoy. Tawagin na natin ng West Philippines yan. At yan kako, pag narinig ng mga bata yan na rin ang itatawag nila, bata't matanda, hindi ba? Nag-uumpisa sa kaisipan o sa idea, tapos sasalitain, at pag marami na nagsasalita, ilalagay na sa mapa. Kaya nga ito si Marcolita, loko ito Wala daw West Philippines ay wala nga. Ay pero kung nasalita na ng mga tao, ayan, nasa mapa na.
Hindi ba? Kasi yung mga navigation natin, bakit nila sasabihin na South China Sea yan? Hindi kung ano yung malapit, yung bearing nila ng mga kapitan ng barko, oy, naandito na kami sa malapit sa Pilipinas, kung tawagin nila ay West Philippine Sea. Kasi kung sasabihin lang nila sa South China Sea, maliligaw. Maliligaw sila o maliligaw yung nagtatanong o yung bearing nila ay lalo na kung distress call, hindi ba? Distress call. O may bagyo, ay saan ba kayo? Ay naandito kami sa West Philippine Sea. Yun ang gagamitin nila. Kaya nga kako ay ang itong mundo po, itong universe natin, nagawa ito dahil sa salita ng Panginoon. Out of nothing, it came into being dahil sa salita. Ganyan po kahalaga ang salita o kapangyarihan ang salita. Kaya nga, kung tawagin natin ngayon ay West Philippine Sea, ay yan na yan. Hindi ba? Tinatawag na ng mga bata, matanda, mga international community, tinatawag na yan. Ay bakit ayaw ni Pulong? Ayun nga ang narinig niya sa kanyang tatay na mahal ni Duterte ang kanyang anak, kaya pinamana niya. Pati nga ito si Sara yung pagnanakaw ng pira. Hindi ba? Pinamana niya yan. Kasi mahal niya ang kanyang anak. Nasa Biblia po yan. Itinuro niya o ipinakita niya. Kaya nga with impunity. Yan po ang masasabi ko dyan. Ay bahala na kayo kung maniwala kayo sa akin. Pero bakit ganyan ang attitude? Kasi nga ipinamana yan ng kanyang ama. At yun ang hanggang mamatay yan. Yan ang sasabihin niya. Bakit natin dinidemonize ang China? Ay patunayan niya na hindi ang trabaho ng China ay hindi trabaho ng demonyo yan. Trabaho po ng demonyo yan. Kasi nga, walang batas-batas At yan ang namana kay Lucifer. Hindi ba? Ang gusto ni Lucifer, ako ang Diyos. Ang gusto ni Lucifer, lahat kayo samba sa akin Lahat kayo sasamba. Yun ang gusto ni Lucifer. Kaya nakita ng Panginoon. Lucifer was created perfect, blameless in all his ways. From the day he was created until finally, ayan po nakasulat until one day or suddenly, iniquity was found in him. Ay ano yung iniquity? Ayan ganyan. Yan sa trabaho ng China. Gusto niya lahat sa kanya. Hindi ba? At ganyan din ang trabaho nila ni Bong Revilla. Gusto yung pira sa kanya. Kahit na ang project ay nasa Bulacan, siya na rin ang mag-project dyan. Ayan po At tinityaga ko po na pinapaliwanag dito sa inyo. Para maintindihan nyo lang. Sige po mga kababayan, mga minamahal, at bukas ay tatalakayin ko yung magandang ginawa ni Atty. Kapunan. Bilib ako sa presentation niya. Bukas tatalakayin ko yun. Pero ngayon muna ay wala na tayong oras ay dalayan ko po sa Panginoon sa ating pagkikinig ay nagkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.